Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala ashraf al-salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa mga karapatan ng mga hindi Muslim. Opo mga kapatid, ang katuruan ng ating reliyon ay napakaganda, lalo na sa mga ganitong mga usapin. Lalo na ang Islam po ay hindi po tayo namimilit sa mga tao. Bagkus ito po ay napakalinaw talaga sa banal na Quran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la ikraha fid din. Kad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la lanfisama laha wallahu samii'un alim. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, walang sapilitan sa relihiyon, sadyang naging malinaw ang gabay kaysa sa kaligawan. Kaya ang sino mang tumatakwil sa tagut o Diyos-Diyosan at naniwala sa Allah, kung gayon ay talagang kumapit sa matibay na hawakan na hindi napuputol. At si Allah ang tagapakinig na maalam. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalinaw talaga kapatid, na tayo ay hindi po tayo namimilit. Kaya nasasaksihan din yan sa mga kasaysayan ng mga Muslim. Sa time na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu, na siya ay naging khalifa, nasakop po nila ang Palestine. At ang Palestine dati, hindi pa naman mga Muslim mga tao doon. Marami doon mga Kristiyano, mga Hudyo. Sa time na sinakop sila ng mga Muslim, sa pamumuno ni Omar bin Khattab, binigyan talaga sila ng kalayaan sa pagpili ng kanilang reliyon. Kaya napakaganda ng Islam mga kapatid. Hindi lang po salita, hindi lang po nasusulat sa mga aklat, bagkus nakikita talaga sa gawa, lalo na sa kasaysayan. Saksi ang kasaysayan sa pinanggagawa ng mga Muslim sa atin mga kapatid. Kaya sa pananawagan sa Islam, sa ating pagdadawa, may napakaganda talaga sa katuruan, lalo na sa mga pagdadawa sa mga hindi Muslim. Sabi ng Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ang sinabi ng Allah, mag-anyaya ka tungo sa landas ng iyong Panginoon ng may karunungan at mahusay na pangaral at makipagtalakayan sa kanila sa paraang pinakamahusay. Katotohanan ng iyong Panginoon ang higit na nakakaalam sa anumang naligaw hinggil sa kanilang landas, at siya ang higit na nakakaalam sa mga napatnubayan. Kaya sa pagbigay ng mga da'wah o paanyaya sa mga hindi Muslim, idaan talaga sa karunungan at mahusay na pangangaral. Kasi nga, madali po matanggap ang Islam. At kung hindi man lang nila matanggap ang Islam, ay naghiwalay kayo sa magandang, merong maganda at mayroong kahusayan. May kaayusan. Kaya yun naman ang ating hangad mga kapatid sa pagdadawa natin, na maitama natin ang kanilang pag-unawa sa atin bilang mga Muslim. Ang iba kasi pinipilit, hindi natin yun hawak kapatid. Bagkus tayo, pinaunawa lang natin. At ang sino mang tumugon, alhamdulillah. Kaya yun, isa sa mga karapatan natin yun. Karapatan pala nila na kailangan tawagan sila sa pagdadawa,
gamit ang ganitong mga magandang paraan. Tapos, mga kapatid, iwasan talaga ang gulo, lalo na sa pagkikipagtalakayan bilang mga Muslim at sa mga hindi Muslim. Iwasan talagang ang mga gulo, lalo na ang paglalait sa mga Diyos nila. Kasi nga, pag lalait, mga kapatid, siyempre, kahit tayo, lalaitin tayo sa ating reliyon, di ba? Napakasakit. Ganon din po tayo. Huwag nating laitin ang kanilang mga Diyos. Lalo na sa time ng da'wah. Mahirap kasi kung uminit ang tensyon, mainit ang ulo. Lalo na ang mga nakikinig. Kasi minsan ang kausap mo, hindi siya makikinig. Pero mga nakikinig, baka mabuksan panawa ng Allah ang kanilang mga kaisipan. Di ba? Kaya wag mong laitin katulad ng sinabi ng Allah, wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha udwan bighairi ilm. Tingnan nyo, sabi ng Allah, wag ninyong lalaitin ang mga yaong nananalangin bukod pa kay Allah. At saka, lalaitin rin nila si Allah ng may pagkapuot na walang kaalaman. Tingnan nyo, ganun nangyayari kapag ikaw ay nanglalait. Kaya sports lang sa pagdadawa. Sports lang. Kung anong merong katotohanan meron ka, yun ang iyong ipapahayag. Yun ang iyong ipapakita na mayroong karunungan at mahusay na pangangaral. Kaya alhamdulillah, karamihan sa mga nagdadawa ngayon, naging tagumpay sila sa ganitong mga paraan. Sa pagtugon sa mga karapatan ng mga hindi Muslim, kailangan din sila maliliwanagan sa ating reliyon na walang pamimilit. Kaya tama talaga ang sinabi ng Allah, mga kapatid. Sabi niya, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at iyong sabihin, ang katotohanan ay mula mismo sa iyong Panginoon. Kaya't ang sino mang nagnais ay kung gayon ay maniwala, at kung sino man nagnais ay magtakwil. Sino tunay na ang ipinahanda para sa mga mapang-api ang apoy na kung saan pinalibutan sila doon ng mga pader, at kung hihingi sila ng tulong ay tutulungan sila ng tubig na gaya ng kumukulong langis, na iniihaw ang mga mukha. Kasuklam-suklam na inumin, ito ay napakasamang pagsasamahan. Kaya diyan sa sinabi ng Allah, napakalinaw talaga ito. Kapag tayo'y nagdadawa, magsalita ka lang ng katotohanan. Kung hindi nila tinanggap, wala ka na po dyan, kapatid. Kaya sa paggalang natin, paggalang natin sa mga hindi Muslim, kung hindi man nila pipiliin ang katotohanan, pero nasa isip natin na sila'y talagay nasa kaligawan, ganun po ang ating paggalang sa kanila. Pero huwag kang magpa-apekto. Ang iba kasi paggalang, ganun lang eh. Kahit igalang sila sa kaligawan, tayo hindi ganun. Alam natin na sila'y nasa kaligawan, kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganun din ang kanyang pagbabanta dito eh. Ang kanyang pagbabanta, sino man maniwala, sino mang may gusto ay maniwala, sino man mag-ayaw ay walang problema. Ngunit na inanda namin para sa mga mapang-api ang impyernong apoy. Tingnan nyo, nakakatakot pagbabanta to. Binigyan ka ng kalayaan, kaya ganoon din po tayo sa mga hindi Muslim. Deep inside, nalulungkot tayo sa kanila. Lalo na pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Tapos sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasa puso natin ang lungkot. Bakit siya ay nasa kaligawan? Ganun ang ating paggalang, mga kapatid. Minsan nga napapaluha na lang ang mga iba. Kasi nga sa paggalang nila, alam nila na sila po ay nasa kaligawan.
naliligaw sila ng landas. Kaya nakakalungkot mag-isip mga ganitong mga tao. Kasi pinili talaga nila ang kaligawan. Kaya sa pag-anyaya sa reliyong Islam, mga kapatid, alhamdulillah, tayo po ay pinagpala talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal na mahal natin ang gabay ng Allah. Kaya meron nga sa time ni Umar bin Khattab radhiyallahu nagsalita siya sa matandang Kristiyana. Sa time niya, sabi niya, mag-Muslim ka na. Sabi ng para ikaw ay maligtas. Ang katotohanan, si Allah ay nagpadala kay Muhammad ng katotohanan. Yun ang sinabi ni Umar bin Khattab. Subhanallah. Sabi ng matanda, ako po ay matanda na at mamatay at malapit na po mamamatay. Sinabi ni Umar, alhamdulillah, saksihan mo po ito, Allah sa niyang sinabi. At tapos sinabi niya, la ikraha fid din. Lawak. Patignan nyo, ganun na ganun mga kapatid. Nakakalungkot talaga. Pero, ganun talaga walang pilitan. Pero tapos na yung naisabi mo na ang katotohanan sa kanila. Ganun po tayo. Wala naman talaga pilitan sa reliyon. Kaya si Islam, pinagbawal sa atin na apihin ang mga hindi Muslim. Hindi ka pwede mag-api dyan. Maging makatarungan ka mga kapatid. Kapag ikaw nangako, tuparin mo. Sample lang sa mga manggagawa. Nangako ka, ganito ang sahod, dapat tuparin mo yan. Hindi pwede na bawasan mo o kaya gugulangan mo. Tapos hindi mo mabigyan ng kanyang karapatan. Kasi nga, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, maging makatarungan, iyon ay napakalapit sa pagkatakot. Malapit pala sa pagkatakot ang pagiging tinatawag nating makatarungan. Kaya maging makatarungan mga kapatid sa mga ganitong mga bagay. Wag niyo pabayaan ang inyong sarili na ikaw po ay hindi magiging makatarungan kasi nga mapaparusahan ka lang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sa mga Muslim po tayo, may mga karapatan. Kahit sino mayroong karapatan. Kahit hindi siya Muslim, may karapatan siyang mabuhay, makaranas ng kaligtasan. Kaya sino man nagpapasa ilalim sa batas ng Islam, Allahu Akbar, napakaganda. Muslim man, hindi Muslim. Isa po sa time ng mga sahaba, nanakop sila ng mga bansa. Ang mga nagbabayad ng buwis o tinatawag natin jizya, sila po ay tinatawag ng mga taong nasa loob ng kasunduan ng Islam. Kapag ikaw hindi ka naman mandirigma, hindi ka man nanglalait, gusto mo lang mabuhay, binibigyan ka talaga ng karapatan ng mga kamusliman. Mayroon ngang isa sa mga sa kwento dito yung naayon kay Safwan bin Sulaim na binalita ng pangkat ng mga anak ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula sa kanilang mga ama na mag-anak na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, walang alinlangan ang sinumang ng api sa isang muahid mula sa isang hindi Muslim na pumasok sa kasunduan o nagbawas sa kanya o nagtalaga sa kanya ng higit sa kanyang kakayahan. O kaya kumuha mula sa kanya na hindi lugod sa kanyang sarili. Ako ang aharang sa kanya sa araw ng pagkabangon. Isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Kaya nakakatakot. Bakit hindi mo ito nabigyan ng kanyang karapatan? Haharangan ka ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, bakit kinuha mo yan tapos binawasan mo? Kaya tulad ng mga nangyayari sa panahon natin, na parang nawala na sa kanilang mga reputasyon, kanilang mga dangal. Parang wala na silang takot sa Diyos. Hindi nila alam napakatindi pala ng mga kaparusahan sa mga ganitong mga
karapatan. Lahat po binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mga karapatan. Kaya maging mabuti po tayo kahit sa mga hindi Muslim. Kasi nga, utos din niya ng Allah na magiging makatarungan po tayo. At patutunguhan ng mabuti sila. Kasi nga Allah subhanahu wa ta'ala, minamahal niya po ang mga makatarungan. Allahu Akbar. Kaya, alhamdulillah. Kahit nga sa mga magulang, hindi Muslim, maging makatarungan ka talaga dyan. Katulad ng binanggit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kung magsumikap man silang dalawa hinggil sa iyo na tatambal sa akin na wala ka namang kaalaman, kung gayon ay huwag mo silang susundin. Tignan niyo, huwag silang susundin. Tapos anong sunod? At pakisamahan mo sila sa mundo ng may kabutihan. Allah, tingnan niyo, napakaganda pagkasabi ng Allah. Sa religion, ano lang tayo, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo kung isang sumasamba sa mga rebulto, kanya-kanya tayo dyan. Pero, maging mabuti ka pa rin, maging mabait ka pa rin bilang isang magulang ka o kaya anak o kaya kabag-anak, maging mabuti ka diyan. Kasi nga ganun na ganun ang katuruan sa atin, lalo na sa mga magulang. Kaya meron ngang sa time ni Prophet Sallam, sabi na inulat ni Asma bin Abu Bakar radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, dumating sa akin ang aking ina habang siya'y pagano sa panahon ng mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kaya humingi ako ng hatol sa mensahero sallallahu alaihi wasallam. Aking sinabi, katiyakan dumating ang aking ina habang siya'y nananabik. Makikitunguhan ko ba rin ba ang aking ina? Sinabi ng Propeta sallallahu, oo, iugnay mo ang relasyon sa iyong ina. Isinalaysay ni Bukhari at Muslim. Tingnan nyo, ang utos ng propeta, pakikitunguhan ng mabuti, iugnay nga ang kanilang mga relasyon. Hindi mo pwede iputulin yan. Hindi naman, wala namang inamoy. Kung wala namang hindi naman bastos, o hindi naman nananakit, dapat marunong ka talagang makipag-ugnay sa kanila. Meron nga isang kwento nga dito na galing sa Sahih Muslim. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na dati kong inaanyayahan ang aking ina sa Islam, ngunit siya ay isang pagano. Isang araw, inaanyayahan ko siya at may nasabi siyang tungkol sa mensahero sallallahu alaihi wasallam na hindi ko nagustuhan. Kaya pumunta ako sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam na umiiyak at nagsabi, o mensahero ng Allah, dati kong inaanyayahan ang aking ina sa Islam, ngunit tumanggi siya. Ngayon, mensahero ng Allah, inanyayahan ko siya at meron siyang nasabi tungkol sa iyo na hindi ko nagustuhan. Kaya't ipanalangin mo naman kay Allah na gabayan ang ina ni Abu Hurairah. Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, O Allah, gabayan mo ang ina ni Abu Hurairah. Saka lumabas ako na nagagalak sa panalangin ng mensahero sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakarating ako sa pinto, medyo nakabukas ito. Kaya narinig ng aking ina ang tunog ng aking yapag. At sinabi, manatili ka sa iyong kinaroroonan, o Abu Hurairah. Narinig ko ang tunog ng pagtalsik ng tubig. Anya naligo pa siya at sumuot ng kanyang damit at nagmadaling inalis ang takip sa ulo. At saka binuksan niya ang pinto at nagsabi, O Abu Hurairah, sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang mensahero. Kaya't bumalik ako sa mensahero at lumapit sa kanya na umiiyak sa tuwa. Sinabi ko, O mensahero ng Allah, nagalak
magalak ka, sinagot na ng Allah ang iyong panalangin at napatnubayan ang aking ina, ang ina ni Abu Huraira. Kaya pinuri niya ang Allah at niluwalhati at saka nagsabi, mabuti aking sinabi, o mensahero ng Allah, ipinalangin mo naman kay Allah na ipamahal ako at ang aking ina sa kanyang mga mananampalatayang alipin at ipamahal mo rin sila sa amin. Kaya sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, o Allah, ipamahal mo ang iyong alipin na ito, ibig sabihin si Abu Huraira at kanyang ina sa iyong mga mananampalatayang alipin at ipamahal sila sa mga mananampalataya. Kaya walang nilikha na narinig sa akin at walang nakakita maliban na napamahal ako. Sinalaysay ni Muslim. Kaya sa kwento na ito mga kapatid, napaka talaga sa totoo lang mababasa sa Muslim. Sa pagdadawa lang, lalo na sa mga mahal sa buhay, mapapaluha ka talaga Kaya sa mga mahal sa buhay, hindi pa mga Muslim, kailangan mo talaga iparating sa kanilang Islam, mag-Muslim man o hindi, gumawa ka talaga ng paraan. Kung may makita kang imam dyan na matino, matuwid, magsabihan mo talaga, o imam, o kaya, o kapatid, ipanalangin mo naman ang mga mahal ko sa buhay na mag-Muslim sila, subhanallah. Mahanap ka ng paraan. Hindi isang sabi mo lang, hindi ayaw na tanggapin. Tapos pinabayaan mo na, hindi, huwag kang ganun. Kaya tingnan nyo si Abu Huraira sa time na nag-Muslim ng kanyang ina. Sobrang saya niya, bumalik talaga sa kay Prophet Sallam. Dati kasi tingnan nyo, pinatigil siya ng kanyang ina kasi dati yung mga bahay niya naman, may mga CR, bahay sa loob lang ng bahay. Siyempre, maliit naman ang bahay nila. Manaliligo doon. Baka makita ang katawan, kaya hindi niya pinapasok muna si Abu Huraira. Pero paglabas doon, subhanallah, Muslim ka agad. Ganun na ganun, mga kapatid, sa ating paggalang sa ating mga magulang. Lalo na yung mga hindi Muslim. Dapat marunong ka talaga. Tapos, isa sa mga ng katuruan ng Islam, pwede nating kainin ang katay ng mga Ahlul Kitab. Kaya malilinis yan para sa atin. Basta Ahlul Kitab, huwag lang mga pagado talaga na sumasamba kay Buddha, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, mga katulad ng mga Buddhist, katulad ng mga Hindus, o ano pa dyan, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tayo, Ahlul Kitab, wala problema, kakain tayo sa kanilang mga kinatay, mga kapatid. Kasi nabanggit talaga yan sa Quran, na pwede natin kainin ang kanilang mga pagkain. Tapos ito pa mga kapatid, dapat kung ikaw is nagiging judge ka na, hukom, tapos humihingi sa iyo ng tamang paghahatol ang mga hindi Muslim, dapat hatulan talaga sila na merong makatarungang paglilitis. Hindi ka dapat maging one-sided lang. Dapat tanungin mo talaga both side at maghatol ng tinatawag nating makatarungang hatol. Kasi nga Allah subhanahu wa ta'ala sabi dito, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha ahkamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Allah, inutusan kayo na gampanan ang mga pinagkatiwala tungo sa kinauukulan nito. At kapag humatol kayo sa pagitan ng mga tao, ay hatulan ninyo ng may hustisya. Tingnan nyo, hustisya. Hatulan natin sila na may hustisya. Kaya alhamdulillah sa mga katuruan, kahit hindi mga Muslim yan, dapat bigyan sila ng kanilang hustisya. Kaya sa Islam, kapag merong nagkasakit, di ba, binibisita natin, kahit hindi Muslim, walang problema yan. Kasi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbisita rin. Ang kanyang pakay talaga, pagdadawa. Tingnan nyo, kanyang pagdadawa. Kasi, alam nyo,
ganito mga pagkakataon. Napakagandang pagkakataon niya kapag bumisita ka sa mga hindi Muslim. Mapapakita mo ang da'wa natin. Alam niyo, mga mabuting asal natin, mabuting mga gawa natin, nakakakuha yan ng puso ng mga tao. Madali natin silang masabihan at kanila itong tatanggapin kaagad. Kasi ang Propeta Muhammad SAW nga pumunta sa bahay ng Hudyo. Binisita niyang bata doon. Tapos sinabihan niya talaga, mag-Muslim ka na. Tingnan, direct magsalita ang Propeta. Aslim, mag-Muslim ka na. Kaya ang bata tumingin muna sa kanyang ama. At sinabi na lang ng kanyang ama, sundin mo si Abu Qasim, si Muhammad tinutukoy dito. Kaya nag-Muslim ang bata. Allahu Akbar. Tapos sinabi ng Propeta Sallam, Alhamdulillah. Ang nangyaong lumigtas sa kanya mula sa apoy. Kaya napakagandang mga pagkakataon to. Kasi minsan, mga ganito, mga karapatan na ito mga kapatid, ay dapat bigyan talaga natin ng importansya o mga kahalagahan. Lalo na sa mga time natin, alhamdulillah, puno ng kalakal, puno ng negosyo. Nakikipag-transaction ka sa mga tao. At karamihan ay hindi Muslim, Allahu Akbar. Laging ganito lang iyong pag-uugali. Ganito lang kapatas ang iyong pakikitungo. Allahu Akbar, malaking da'wa na yan sa mga hindi Muslim. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam nga, kanyang kasuotan ay nakasanla sa Hudyo. Nakasanla ng 30 salop ng barli. Tingnan nyo. Ganun na ganun. Kaya walang problema yan. Basta pakitunguhan lang sila ng maganda. Bigyan mo sila ng kanilang karapatang pantao. Kapag nagkasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Ganun na kasimple ng kapatid. Kung binigyan sila ng posisyon sa trabaho, dapat bigyan talaga sila ng kanilang sahod. Hindi pwede na bawasan mo sahod kasi hindi sila mga Muslim. Hindi ganun. Pangalagaan mo pa nga yan sila dapat. Kung nasa iyong pudir, nasa iyong pudir, pangalagaan mo. Kaya alhamdulillah sa mga ganito, hindi po tayo tinuruan ng ating reliyon na magiging masama. Magiging masama, doon lang sa tunay na kaaway. Example, nakikipagdigma na sila, yun na pwede yun. Pero kung hindi naman nakipagdigma, dapat marunong ka talagang pakitunguhan sila ng maganda. Sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.